Ang Tatay Digong nyo muli na namang bumana. Muli na naman siyang umaatake. Nung una tinawag niyang bangag ang ating PBBM. At binawi rin naman niya. Sinabi niyang hindi totoo. Di ba? Doon sa Congress hearing sa Quadcom, sinabi niyang hindi totoo. In fairness naman daw sa President. So, kasinungalingan niya yun, di po ba? Inamin niya na nagsinungaling siya at inamin niyang siniraan niya sa PBBM dahil pinakalat niyang bangag. At binawi niya, sinabi niyang hindi totoo. So ngayon naman, di ba, ito na naman. Muli na naman siyang nag-i-strike dahil sa pinapakalat niyang ito nga, di ba, na iminumungkahin niya sa mga tao, sa mga taxpayers na wag na daw magbayad ng buwis pagkat may mga blankong cheque daw siyang sinasabi. Ayun, napapanood nyo naman, di ba? Na sinasabi niya, ito yun dahil dito sa nakadilaw na yan, nakikita nyo nakadilaw na yan na listahan na hindi kasama yung budget sa Philippine Coconut Authority and sa NIA, National Irrigation. Ano po? Na yan ay partial lang na report dyan. At doon lang siya nagbase para ligawin at lituhin na naman at gambalain na naman ang mga tao upang muli na naman niyang siraan si PBBM. Mamaya po ipapakita ko sa inyo ang link, ang katotohanan, kasi dapat po tayong magre-research po huwag tayong basta-basta nagpapapaniwala sa mga binavlog ng mga vloggers na hindi natin kino-cross-reference. Yung mga bagay na napaka-importante. Lalo na itong sinasabi ng Tatay Digong nyo. Ano po, mamaya nilagay ko sa link ng, nilagay ko sa description yung link ng pwede nyong i-cross-reference yung mga budget na nakalaan para sa PCA at saka sa NIA. Ano po? Grabe talaga itong si Digong. Bago tayo magpatuloy, gusto ko po munang magpasalamat sa lahat ng aking mga manunood, sa lahat ng mga matatalinong viewers natin, sa ating mga supporters, silent viewers, subscribers, lalo na po. At syempre sa ating mga bashers. Lahat naman po welcome sa aking channel. And thank you for watching. Sa mga bashers natin na hindi gaanong nauunawaan ang ating layunin sa pagbablog, tayo po dito ay nagsishare lamang ng mga makabuluhang topic at mga pangyayaring kailangang malaman ng taong bayan. Opo, and no fake news, only the truth. Only the truth. Purely truth and nothing but the truth. Ano po? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe and like and i-share na rin po ninyo itong video ito para malaman na rin ng marami at nang tayo dumami din po. And para marami nang magising sa katotohanan na hindi tayo dapat nagre-rely sa mga fake news. So, again, inuulit ko po dito sa ating channel ay pawang katotohanan lamang po and only the truth, purely the truth, and nothing but the truth. And welcome to my channel. Okay, going back sa ating topic. Ito na po ang patunay na hindi totoo ang pinapakalat na naman ni Tatay Digong nyo. Tatay Digong nila na walang budget ang PCA. Ito na po yon. Ito po, ang budget niya ibinigay ni PBBM ay 1,209,997,000 pesos po. Ayan po ang budget na inilaan sa PCA at hindi po totoo na wala. Pinapakita niya lang kasi yung partial na report na hindi pa tapos para guluhin na naman yung utak nyo. Ito po yan, malinaw na malinaw. 1,209,997,000. Ang linaw-linaw po niyan. Pag hindi nyo nakuha, i-stop nyo lang po ulit. Tingnan nyo at i-cross-reference nyo po ito. Kasi tulad ng sinabi ko, may link po ito sa description natin.
At ito naman po ang sa National Irrigation Administration. Ito po, in-screen record ko ito para sa inyo. Ayan ang budget. 69,368,217,000. Yan po ang budget na inilaan sa ating NIA or National Irrigation Administration. At hindi po totoo yung pinapakalat. Again, hindi po totoo yung pinapakalat na paninira na naman ni Digong. Balak na naman niya, hindi lang balak, talagang ginagawa niya, no? Sirain talaga yung kredibilidad ng ating PBBM. So, lahat ng ito ng mga binavlog ko ay may ebidensya. Ayan, nakikita nyo, 69,368,217,000 pesos. Ayan. Ayan, naka-screen record para alam nyo na nag-research ako. Hindi ako basta-basta nagbablog ng walang katotohanan at walang ebidensya o resibo. Kaya huwag nyong paniniwalaan si Tatay Digong nyo. Mali siya. Tulad ng sinabi ko kanina, may link ito sa description and tingnan nyo na lang po kasi dito nyo mapapatunayan na totoo tayo dito at hindi tayo nagbibigay ng fake news. Again, mali po yung sinabi ng ating ex-president, na si Tatay Digong. Hindi ko talaga maintindihan bakit ganun. Ewan ko. Sa bait ng ating presidente, kabaliktaran naman ng dating presidente at ng anak niyang si VP Sara. Ano po? Ang dami-dami na niyang ginawang mali. Gustong-gusto talaga niyang patumbahin si si PBBM, di ba? Ang dami-dami niyang ginawang mali sa kanila. Silang mag-ama ni VP Sara. Nandun nang ininganyo niya yung mga militar na di ba? Mag-aklas sa gobyerno. And that's, sedition. Pwede siyang kasuhan doon. I know, running na yung kasong yan. Kung hindi pa man, pero that's sedition. Kasi nag-inganyo siya ng mga military na mag-aklas, mag-alsa laban sa gobyerno. Hindi naman siya pinakinggan, di ba? And dead ma siya, so napahiya siya doon. Tapos ito na naman, nagpapakalat na naman siya ng maling balita. Ipinakita niya yung kapiraso lang, part lang ng report. Hindi niya pinakita yung buong katotohanan kasi nga fake news siya. Ang layunin lang niya ay siraan ang ating presidente. So, kayo po, tayong mga Pilipino, maging matalino po tayo. Huwag tayong basta-basta nagpapaniwala sa mga napapanood natin nang hindi natin dino-double check. Kasi diyan tayo matatalino tayo matatalino kayo, alam ko po. And karamihan sa inyo, lalo na sa mga viewers ko, ay nag-iisip at may puso, may damdamin, makadiyos at mapagmahal sa bayan. Ewan ko po dito sa mga hindi pa nagigising na supporters ng mga Duterte kasi kitang-kita naman yung ebidensya na talagang nasa mali sila. Ang layunin lang nila ay sirain ang Pilipinas, sirain ang harmony ng government, ng mga tao, takutin ang mga tao, at ang layunin lang nila ay i-overpower ang government and suluhin at sakupin nila ang buong Pilipinas at sila ang humawak ng buong Pilipinas. Alam niyo naman, di ba? Yung West Philippine Sea nga, di ba? Yung mga secret agreement nila ni yung president leader ng China. Hindi ko mabigas kasi nainis ako sa kanya. Hindi, I mean, nakakainis, tumatawa ako kasi talagang masayahin ako in person. Pero pagdating sa mga seryosong bagay, matigas tayo dyan. Kasi ang ipinaglalaban lang natin ay yung katotohanan, ang kabutihan at ang
kaliwanagan ng mga bagay-bagay. Tinatakwil natin ang mga gawaing hindi mabuti kasi hindi yan nararapat. Ayaw ng Panginoon ng ganyan. Po ba? And alam niyo naman sa mga naunang vlogs ko na lagi tayong nagpapaalala na itakwil ang kasamaan at pumiling tayo sa kabutihan. Nakikita naman po natin, tingnan nyo na naman ito, ayan, hindi ko talaga maintindihan bakit may mga taong sadyang ang layunin ay manira ng kapwa-tao. Dahil lang sa kapangyarihan, sa power. Gusto talaga, iyan talaga nakakasira ng gusto ng tao. Tapos, kasi hodang yung kaluluwa niya, ibenta niya sa devil, di ba? Hindi tama yan. Sila na mismo ang natatawa ako na kasi yung sistema nilang mag-ama ng mga Duterte, no? Talagang makikita nyo yung pagkiling nila sa kasamaan. Kasi nandyan yung kanilang pagiging mga sinungaling, mapagmaniobra, at mapanlinlang. That is the work of the devil. Ang manggulo at sirain ang kaayusan. Sana po, bago natin matapos ang video ito, wag niyo pong kalimutang mag-comment. Ano po, i-comment niyo yung mga take-away niyo, i-comment niyo yung damdamin niyo, i-comment niyo kung ano ang nasa isip at puso niyo tungkol sa nangyayaring ito, tungkol kay Duterte, tungkol sa mga ginagawa niya, at tungkol sa ating gobyerno, at tungkol dito sa video ito mismo. Talagang hindi ko pa prepare gawin ito, pero dahil sa nakita ko na ito na naman si Tatay Digong nyo, umaariba na naman, hindi ko talaga maiwasang hindi maawa sa kanya kasi sa ginagawa niya, na talagang hinihintay na lang niya yung punishment sa kanya ng langit. Diba? Nandyan yung inuulit ko ha, ang katibayan na hindi siya mabuting tao ay yung kaya niyang magkitil ng buhay, ng pagkarami-raming buhay, nang wala siyang konsensya. At minura niya ang Panginoon. At alam niyo naman po, walang kapatawaran yun. That's blasphemy. Tingnan niyo nangyari sa LA. Diba? So sa kanya, waiting na lang po yan. At hindi po pwedeng lumampas yan. Hindi palalampasin ng Panginoon yan. Hindi pwedeng imak, putyain, insultuhin ang ating Panginoon ng sino man nang hindi napaparusahan. Kaya waiting na lang yan. Waiting na lang yan silang mag-ama. Ang dami ko pang gustong sabihin pero nakakaramdam ako ng lungkot at pagkadismaya talaga ng gusto sa kanila. And I hope sana kayo mga DDS, no, yung mga supporters ng mga Duterte, buksan nyo ang kabutihan sa inyong puso. Buksan nyo ang mga mata nyo. Tingnan nyo mabuti na kayo ay niluluko lamang. Pinapaikot ng mga Duterte. Gising na mga kababayan, gising na po kayo. Wake up, wake up, wake up. Huwag kayong nagpapauto, huwag kayong nagpapadala sa kanila. Okay po? So ito, again, inuulit ko, ano po, again, itong ginagawa ni Tatay Digong nyo ay isa na namang paglapastangan sa ating napakabait na Pangulo. No? Maka-Diyos, makatarungan, very professional, mapagtimpi, napakabait. Dahil sa ordinaryong tao, hindi kakayanin ang ginagawa nilang mag-ama sa ating Pangulo. Hindi talaga. Kahit sa akin, hindi ko kaya yung ganun. Sobrang niyang bait. No? So, ayan, thank you so much sa inyong panunood. Thank you so much sa inyong pag-share ng aking mga videos. Please, i-share niyo po ito para malaman ng marami. At i-cross-reference niyo po yung mga binigay ko sa inyong mga links. Ano po, itong mga listahang ito, i-cross-reference niyo po ito para mapatunayan niyo na totoo ang binablog natin dito, na totoong may budget at hindi po yan blanco. Ang pinakita ni President, ang pinakita ni Digong nyo, Tatay Digong nila, ay isang kasinungalingan na panlilinlang lamang dahil yun ay kapirasong report lamang at hindi pa tapos. Ano po? Ito, nandito na ang totoong report.
Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe, like, and share. Again, share, 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 share. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching, and see you in my next vlog. Have a nice day. God bless you all. I love you.